Alam mo ba ang sikreto ng pinakamatalinong tao sa mundo? Akala ng karamihan, ang pagiging matalino ay nakadepende lang sa mataas na IQ o galing sa pagsagot ng mga mahihirap na tanong. Pero ang totoo, mas malalim pa dyan. Maraming tao ang nahuhulog sa trap ng habol ng short-term wins. Mga achievements na pang-display lang pero kulang sa sustansya. Ang tunay na talino, hindi lang basta dami ng alam. Ito ay kung paano mo ginagamit ang kaalaman na iyon para sa pangmatagalang tagumpay. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 rules na alam lang ng pinakamatalinong tao sa mundo. At kung mananatili ka hanggang dulo, malalaman mo rin ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng rules na ito. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Unang rule, ang kapangyarihan ng paggalaw. Maraming tao ang naniniwala na para maging matalino, kailangan laging nakaupo, nagbabasa ng libro o tahimik na nagtatrabaho. Pero alam mo ba, mali iyon. Ang totoo, ang physical activity, oo, yung simpleng paggalaw, ay direktang konektado sa pag-unlad ng utak mo. Kapag gumagalaw ka, tulad ng paglalakad, pag-workout o pag-practice ng bagong physical skill, binubuo mo ang mga neural connections sa utak mo. Ibig sabihin, habang natututo ang katawan mo sa bagong galaw, natututo rin ang utak mo na mag-isip sa ibang paraan. Kaya kung gusto mong maging mas matalino, huwag lang puro upo at basa. Simulan mo ng maglakad, mag-ehersisyo o subukan ng bagong skill. Malalaman mo habang tumatalas ang katawan mo, tumatalas din ang isip mo. Pero tandaan, ito pa lang ang unang hakbang. Marami pang susunod na sikreto para talunin mo ang 90% ng tao sa paligid mo. Second rule, surround yourself with intelligent people. O sa madaling salita, pumili ng tamang mga tao sa paligid mo. Tignan mo ang mga kasama mo araw-araw. Sila ba yung nag-uudyok sa'yo na maging mas mabuti? O baka naman sila yung nagdadala sa'yo pababa? Ganito kasi yan. Ang pinakamatalinong tao sa mundo, hindi lang nakadepende sa sarili nilang talino. Umaangat sila dahil nakikinabang sila sa galing ng iba. Kapag napapaligiran ka ng mga tao na challenging kausap, mga taong pinupush ka mag-isip ng mas malalim, tumataas din ang level ng talino mo. Yung mga meaningful na usapan ninyo, nagbibigay sa'yo ng mga bagong perspektibo na hindi mo maiisip mag-isa. Kaya kung gusto mong maging smarter for life, siguraduhin mong ang mga tao sa paligid mo ay mga taong nagdadala ng value sa buhay mo. Remember, kung sino ang kasama mo magiging ganun ka din. Third rule, master the dual nature of intelligence. Alam mo, karamihan sa atin, naniniwala na may dalawang klase lang ng tao, yung mga logical at yung mga creative. Yung tipong kung magaling ka sa math, hindi ka daw para sa arts. O kung artist ka, hindi ka raw pwedeng maging analytical. Pero guess what? Mali yun. Ang tunay na talino ay nasa balanse ng logic at creativity. Ibig sabihin, kailangan mong sanayin ang utak mo na mag-isip gamit ang parehong analytical skills at creative mindset. Paano? Simple lang. Mag-practice ka ng mga bagay na hamon sa utak mo tulad ng puzzles, strategy games, o kahit problem solving. Pero huwag kalimutan ang creative side. Magsulat ka, mag-drawing, o matutong tumugtog ng instrumento. Kapag natutunan mong pagsabayin ang dalawang ito, magiging buo ang abilidad mo sa pag-iisip. Sa kahit anong sitwasyon, kaya mong mag-analisa at mag-isip ng kakaibang solusyon. Ito ang secret weapon na magpapalayo sa'yo sa karamihan. Fourth rule, practice journaling and mind mapping. Napansin mo ba na minsan, may natutunan ka pero pagkatapos ng ilang araw, parang nawala na lang? Ang dahilan, hindi mo na iproseso ng maayos ang natutunan mo. Kaya heto ang simpleng solusyon, isulat mo. Ang journaling at mind mapping ay hindi lang para sa mga writer o artist, kundi para sa lahat ng gustong patibayin ang memorya at talino nila. Kapag sinusulat mo ang mga natutunan mo, mas naaalala ito ng utak mo. Bukod doon, nakikita mo rin kung paano magkakaugnay ang mga ideas mo. Over time, nagiging mas malinaw ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kaya ang simpleng pagsusulat ng thoughts mo ay hindi lang pang-organize ng isip. Nagiging tool ito para ma-maximize ang learning mo. So kung gusto mong mas tumalino, subukan mong mag-journal o gumawa ng mind maps. Gawin mo itong habit at makikita mo ang malaking pagbabago sa paraan ng pag-iisip mo. Fifth rule, eliminate low-value activities. Alam mo na to, ang social media, pag-scroll ng walang katuturan, at ibang mga mindless distractions ang pumapatay sa oras mo. Pero hindi lang oras ang nawawala. Ang hindi mo napapansin, pati ang potential mo, unti-unting nawawala. Ganito, kapag lagi mong ginugugol ang oras mo sa walang kwentang bagay, nasasayang yung pagkakataon mong matuto at mag-improve. Kaya sa susunod na mahuli mo ang sarili mong nakascroll ng wala sa oras, itigil mo agad.